Magpapatuloy ang istorya kung saan hindi makapaniwala ang isang lalaki na may pangalang Lin Yi na gusto siyang paalisin sa trabaho ng kanyang manager at hindi naman siya payag dito. Ngunit inihagis ng kanyang manager ang gamit nito at sinabihan siya na kailangan na nitong umalis. Ang pangalan naman ng manager na ito ay Liliu. Dahil sa nangyari walang nagawa si Lin Yi kundi ang umalis sa kumpanya na masama ang loob dahil naging seryoso naman siya sa kanyang trabaho ngunit tinanggal pa rin siya. Sabay tinawagan niya ang kanyang kasintahan para sabihin ang nangyari sa kanya, ngunit hindi pa niya nasasabi ang nangyari bigla na lamang nakipaghiwalay ang kanyang kasintahan sa hindi malamang dahilan, dagdag pa nito na hindi na kailangang magpunta ni Lin Yi sa kanyang kaarawan dahil wala na silang koneksyon simula ngayon. Nagtaka si Lin Yi sa kanyang narinig at nagtanong kung nakakita na ba ng ibang lalaki ang kanyang kasintahan kaya ito nakipaghiwalay sa kanya. Nagsaad ang kanyang kasintahan na wala na itong pakialam kung ano ang kanyang dahilan dahil hindi na niya magagawa na magtiis pa sa mahirap na kagaya ng ating bida dahil gusto niya na makapag-asawa ng mayaman. Kaya naman parang binagsakan ng langit at lupa si Lin Yi dahil nawala na ang lahat sa kanya ang trabaho at ang kanyang kasintahan. Nang bigla na lamang nagpakita ang kanyang sistema na tinatawag na Lingwei at ang pangalan ng sistema ay Career Experience, gaya ng inaasahan nagtaka ang ating bida sa simula kung ano ito. Pinaliwanag ni Lingwei na ang mga card sa sistema ay naglalaman ng mga iba-ibang career kada linggo at sa oras na magampanan ni Lin Yi ang mga trabaho na ito kada linggo makakasiguro ito na makakatanggap ng mataas na pabuya mula sa kanya. Natuwa si Lin Yi sa kanyang narinig dahil nangangahulugan lamang ito na maaaring magbago na ang kanyang buhay at lahat ng mga tao na nang mamaliit sa kanya ay mawawala na rin sa wakas. Kaya sa unang linggo nakakuha ito ng career na driver ng isang magandang sasakyan na nagkakahalaga ng 300 milyon at ang gantimpala ni Lin Yi sa misyon na ito ay 100 milyon. Natuwa si Lin Yi sa kanyang nakita dahil sobrang laki ng bayad sa kanya na sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Pinaalahanan naman siya ni Lingwei na 1 linggo lamang nito magagamit ang ganong career at hindi ito permanente kaya dapat nasulitin na ito ng ating bida. Nasabi ng ating bida na mas magiging maganda na ang kanyang buhay at lahat ng tao na mababa ang tingin sa kanya ay magsisisi gayong mayaman na siya sa pagkakataon ngayon. Dagdag pa ni Lingwei na ang Peninsula Hotel ay regalo ng system sa ating bida kaya pagmamayari na nito ang hotel simula ngayon. Makikita sa phone ni Lin Yi na nakatanggap agad ito ng 10 milyon at naging ito na ang may-ari ng magandang sasakyan. Naiisip ni Lin Yi na parang panaginip ang lahat ng nangyayari sa kanya. Natigilan naman siya nang makita niya ang isang magandang babae at alam niya na ito ang parking lot ng mga mayayaman na tao. Makikitang nagiging problema ng babaeng ito ang makina ng kanyang sasakyan dahil hindi niya maunawaan kung bakit ayaw gumana ng kanyang sasakyan gayong maayos naman ito kanina. Malalaman na tinatawag na Miss G ang babaeng ito at nagtanong si Lin Yi kung may problema ba ang sasakyan nito, na sinagot nito ng oo sapagkat hindi niya maintindihan pero bigla na lamang ayaw gumana ng makina ng sasakyan niya. Dahil sa narinig ginalok na lang ito ni Lin Yi na ihahatid na niya ito sa nais nitong puntahan, kilala naman ng babae ang ating bida bilang mabait na lalaki kaya agad na itong pumayag sa nais ni Lin Yi at agad na sinabi ang kanyang pupuntahan. Ngunit sa hindi inaasahan bigla na lang may umakbay kay Miss G at nagsabing hindi karapat-dapat si Lin Yi na ihatid ang magandang babaeng gaya nito dahil mas bagay si Miss G sa kanyang sports car. Kilala naman ang lalaki na ito bilang isang tao na bastos at walang galang kaya hindi pumayag si Miss G sa nais nito. Pero nagmamatigas pa rin ang lalaki at ipinagmamalaki pa niya na bumili siya ng sasakyan na nagkakahalaga ng 200 milyon kanina lang. Biglang sumingit si Lin Yi sa pagitan ng dalawa at nagsabing siya na ang maghahatid kay Miss G dahil halata naman na ayaw nitong magpahatid sa hangal. Samantalang minaliit lamang ng lalaki ang ating bida dahil alam niya na wala naman itong magandang sasakyan at alam niya na natanggal ito sa trabaho kaya mas mahirap pa ito sa daga sa pagkakataon ngayon. Pero hindi alintana ni Miss G kung anong klase pa ng sasakyan ang dala-dala ni Lin Yi dahil mas komportable siya na sumama dito kesa sa lalaking nasa likod niya. Kaya nagalit ang lalaki dito pero natuon ang atensyon ni Miss G sa isang sasakyan na tinatawag na pag-ani na nagkakahalagang 300 milyon, proud na sinabi sa kanila ni Lin Yi na ito ang kanyang sasakyan, hindi naman makapaniwala ang hangal sa kanyang narinig dahil para sa kanya walang kakayahan si Lin Yi na magkaroon ng ganitong klase ng sasakyan. Pero natapos na ang lahat ng pinakita na ni Lin Yi ang susi at nagsabing walang karapatan ang hangal na ihatid si Miss G gayong nagkakahalaga lamang ng 200 milyon ang sasakyan nito. Naisip naman ng hangal na wala na siyang magagawa dahil limited edition lamang ang pag-ani at kahit na may pera pa siya para makuha ang sasakyan hindi pa rin niya magagawa dahil ilan lang sa buong mundo ang magiging maswerte na magkaroon nito.
Kaya agad na nagbago ang ugali nito at naging mabait sa ating bida na humiling pa kung maaari ba siyang sumama sa mga ito dahil nais niyang maranasan na makasakay sa pag-ani. Ngunit tinanggihan ito ni Lin Yi dahil hindi naman ito karapat-dapat na makasakay sa kanyang sasakyan, sabay pinatakbo nito ng mabilis ang kanyang sasakyan. Gaya ng lalaki nagtataka rin si Miss G kung kay Lin Yi ba ang sasakyan dahil kilala niya ito na isang mahirap lamang na may kaunting sweldo sa kumpanya kaya hindi niya alam kung makakabili ba ito ng ganitong sasakyan sa ganong maliit na sweldo ng kumpanya. Pinaliwanag ni Lin Yi dito na mayaman talaga siya ng simula at ginagawa niya lamang ang lahat ng nakita nito sa kanya dahil nais niya lang na maranasan ang nararanasan ng mga mahihirap. Dagdag pa niya na nais niya namang maranasan ngayon na maging driver ng sasakyan kaya naman inutos niya kay Miss G na magbigay ng order gamit ang phone nito dahil nais niya naman na maging Uber driver sa pagkakataon ngayon. Ginawa naman ito kaagad ni Miss G kaya nakarating na sila sa nais nitong puntahan at masaya niya ring sinabi sa ating bida na nakapagbigay na siya ng bayad, sabay nagpaalam na. Agad na lumabas si Ling Wei sa kanyang likuran dahil matagumpay nitong nagawa ang unang misyon kaya makakatanggap ito ng 5 milyon mula sa sistema. Labis na natuwa si Lin Yi sa kanyang nakita dahil hindi siya makapaniwala na nagawa niya ito ng isang drive lamang kaya sigurado na talaga ang kanyang pagyaman. Makikita naman ang Peninsula Hotel na pagmamayari ng ating bida, makikita rin sa loob ang dati nitong kasintahan na kasama ang mayamang lalaki na ipinalit nito sa ating bida. Natutuwa ang walang kwentang babae na ito dahil nagkaroon siya ng mayaman na kasintahan kaya naman tama ang naging desisyon niya na iwan na ang mahirap niyang kasintahan, sinabihan naman siya ng kanyang bagong kasintahan na dumating sa lugar ang dati nitong kasintahan na si Lin Yi. Nagalit ang ex nito dahil naalala niya na hindi niya pinayagan si Lin Yi na magpunta sa kanyang kaarawan. Sinagot siya ng ating bida na wala itong pakialam sa kaarawan nito dahil nagpunta lamang siya sa lugar para makita ang ordinaryong hotel para sa kanya. Natuwa ang hangal sa narinig niya sa ating bida dahil ang Peninsula Hotel ay isang 5-star hotel kaya walang kakayahan si Lin Yi na magbayad ng isang kwarto sa hotel na ito. Agad ring nagutos ang hangal nitong ex sa mga security guard na paalisin si Lin Yi sa hotel dahil hindi karapat-dapat ang kagaya nito sa 5-star hotel. Agad na kumilos ang mga security guard habang natutuwa ang hangal sa mga nangyayari dahil mapapatalsik lamang si Lin Yi sa lugar. Ngunit sa hindi nila inaasahan agad na nagbigay galang ang mga ito sa ating bida dahil ito ang may-ari ng hotel, na sobrang ikinagulat ng dalawa na ang kanilang minamaliit ay may-ari ng isang 5-star hotel. Labis na nagtataka ang ex nito dahil hindi niya maunawaan na kung bakit may-ari ng ganitong hotel si Lin Yi dahil sa pagkakaalam niya na mahirap lamang ito. Sa kabilang banda inaya ng security guard si Lin Yi na magpunta sa conference room para pag-usapan ng patungkol sa trabaho na agad namang sinang-ayunan ng ating bida. Nabahala ang hangal dahil nangangahulugan ito na nasayang lang pala niya ang isang mayaman na nilalang sa kanyang kamay. Sa conference room dinala ng isang tauhan ang mga financial statement at nais niyang ipakita ito sa ating bida. Dahil sa dami nito tinatamad na si Lin Yi sa paggawa nito kaya sinabihan na lang niya ang kanyang mga tauhan na magtrabaho na lang kagaya ng ginagawa nito dati. Natigilan naman sila nang dumating ang isang tauhan na nagsabing may isa sa mga kwarto sa hotel ang may ayaw ng kanilang serbisyo at nagrereklamo ito kaya hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Nagtanong ang isa kung ano ba ang dahilan kung bakit nagagalit ang customer, na sinagot ng babae na nais nito ng isang sasakyan na maghahatid sa kanya at nag-order ito ng magandang sasakyan sa hotel para ihatid ito sa balak nitong puntahan, pero nauna na ang kanilang VIP para sa sasakyan kaya nagagalit ang babae dahil ayaw nito ng ibang sasakyan maliban sa Mercedes-Benz. Dahil dito napagdesisyonan ni Lin Yi na siya na ang bahala sa customer na ito kaya wala nang dapat na ipag-alala ang kanyang mga tauhan, maya-maya kung saan nakarating na ito sa kwarto at nagsabing siya ang may-ari ng hotel at narinig niya na may reklamo ang babae patungkol sa sasakyan kaya nais niyang mag-offer ng sasakyan na maghahatid dito. Natigilan si Miss Go dahil nakita niya na ang gwapo ng ating bida at ito ang kanyang type. Sabay nagsaad ito na hindi naman big deal ang nais niya dahil nais niya lang ng magandang sasakyan na maghahatid sa kanya. Nag-alok si Lin Yi na kung nais ba ni Miss Go ng pag-ani na sasakyan para sa serbisyo nito. Tinanggihan ng babae ang offer nito dahil hindi niya afford ang ganitong uri ng sasakyan sa kasalukuyang budget niya. Nag-alok si Lin Yi na siya ang magdadrive ng sasakyan para dito. Nagulat ang babae sa kanyang narinig dahil ang may-ari pa ang gagawa nito para sa kanya kaya naman sinabihan niya ito na maghintay dahil magbibihis lamang siya. Kaya naman nagsimula na itong magbihis na naging dahilan kung bakit nagdugo ang ilong ni Lin Yi dahil nakikita niya ang anino nito. Maya-maya natapos na itong magbihis kaya sinabi niya kay Lin Yi na nakahanda na siyang umalis.
Sa kabilang banda pinapaalis ng hangal na ex ni Linyi ang bago niyang kasintahan dahil nalaman nito na lalabas na si Linyi at ayaw niya na maisip nito na may relasyon siya sa iba. Nagalit ang lalaki dahil dito at sinabing wala ng pag-asa ang babaeng ito na makatanggap ng pagmamahal sa ating bida matapos ng ginawa nito. Sinabi naman ng isa na maganda ang ex ni Linyi na ito kaya siguradong may pag-asa pa na magkabalikan ang dalawa. Proudly sinabi ng hangal na matagal na silang magkarelasyon ni Linyi kaya sigurado siya na sa oras na magpakita siya ng lungkot ay agad na babalik sa kanya si Linyi dahil mahal pa rin siya nito. Nalungkot naman ang kausap nito dahil sa tagal na niyang nabubuhay sa mundo hindi pa rin siya makahanap ng lalaking kasing husay ni Linyi. Pinalakas naman ng hangal ang loob nito dahil sa oras na magkabalikan sila ni Linyi ilalabas niya ang babaeng ito gamit ang pag-ani na sasakyan. Natigilan naman siya nang nakita niya si Linyi na may kasamang ibang babae. Kaya nagsaad ito na tinawag na Honey ang ating bida at nagtanong kung sino ba ang kasama nitong babae at humiling na magkabalikan na sila nito dahil siya na ang bahala sa business nito simula ngayon. Sinagot siya ng ating bida na wala itong pakialam kung sino man ang babaeng kasama niya dahil hindi na ito kasali sa kanyang buhay. Naiyak ang hangal sa kanyang narinig dahil hindi siya makapaniwala na hindi na siya mahal ni Linyi gayong marami na silang pinagsamahan nito. Dagdag pa niya na kahit na mas maganda ang katawan ng babaeng kasama nito sa kanya sinisiguro naman niya na mas mahusay siya dito. Hindi naman sumang-ayon si Miss Go sa sinabi nito dahil para sa kanya na mas mahusay siya sa babaeng ito dahil sinabi sa kanya ni Linyi kanina na mas magaling pa siya kesa sa babaeng ito. Agad na naunawaan ni Linyi na tinutulungan siya ng kanyang kasama kaya sinabi niya na mas magaling si Miss Go sa lahat ng aspeto kesa sa kanyang ex na walang kwenta. Sabay nagpaalam na ito dahil balak pa nilang mag-date ng kanyang bagong kasintahan, ngunit pinipigilan ito ng kanyang ex dahil kahit na mali ang ginawa nito may pinagsamahan pa rin naman sila ni Linyi kaya napapatanong siya kung nawala na ba talaga ang pagmamahal nito sa kanya. Nagalit si Linyi dito dahil ang kapal ng mukha nito na magtanong sa kanya ng mga ganong bagay matapos ng ginawa nito sa kanya dahil lang sa iniisip nito na mahirap siya. Kaya naman wala nang nagawa ang ex nito kundi ang magsisi na lang sa kanyang mga naging aksyon. Sa labas kung saan nakasakay na ang dalawa sa pag-ani agad na tinanong ni Linyi si Miss Go kung saan nito nais magpunta. Sinagot siya nito na nais niyang magpunta sa Fairview Hotel kung saan gaganapin ang pagdiriwang ng kasal ng kanyang kaibigan at nagpapasalamat siya sa ating bida dahil ihahatid pa siya nito gamit ang napakagandang sasakyan. Makikita ang mga kaibigan nito na labis ang pangmamaliit kay Miss Go dahil lahat ng ito ay nakahanap ng mayaman na kasintahan at hindi sila naniniwala na may kasintahan si Miss Go na mayroong Mercedes-Benz dahil wala namang papatol dito na mayaman at halatang naiinggit lamang ito sa kanila dahil mga mayayaman ang kasintahan nila. Ngunit natigilan ang mga ito nang nakita nila ang magandang sasakyan na pag-ani. Namangha ang kaibigan nito nang makita nila na mas maganda pa pala sa kanilang expectations ang makikita dahil inaakala nila na Mercedes-Benz ang sasakyan ng maghahatid dito pero lumalabas na pag-ani pala ang sasakyan nito na lubhang mas mahal ang presyo kesa sa Mercedes-Benz. Nagpasalamat si Miss Go sa ating bida dahil sa pabor na ibinigay nito sa kanya at nangangako siya na makakabawi balang araw at nais niyang humingi ng isang pabor sa ating bida na tawagin siyang Honey ng malakas para hindi magduda ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa narinig agad itong tinawag na Honey ng malakas ni Linyi na labis na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Sa kabilang banda makikita ang isang babae na may pangalang Zhang Jingjing na pinagtatanggol si Linyi dahil ilang araw lang naman itong hindi nakabayad ng renta kaya dapat na pagbigyan na nila ito. Nagalit ang nanay nito dahil pinagtatanggol pa ng kanyang anak ang lalaking kagaya ni Linyi na walang matinong buhay. Dagdag pa niya na may maganda siyang pangarap sa kanyang anak kaya hindi dapat ito magkagusto sa lalaking gaya ni Linyi dahil wala itong maibibigay na magandang buhay. Natigilan naman sila nang dumating si Linyi sa lugar at nagsabing hindi na siya titira sa bahay na ito dahil aalis na siya matapos niyang kunin ang kanyang mga gamit. Nagalit ang matandang babae sa kanyang narinig dahil iniisip nito na tatakasin ni Linyi ang renta sa kanya kaya nais nitong umalis kaya sinabi niya na papayagan lamang niya itong umalis kung makakabayad ito ng renta ngayon na mismo. Masaya naman siyang sinagot ni Linyi na babayaran na niya ang renta ngayon kaya walang dapat na ipag-alala ang matandang ito. Agad naman na pumasok ang pera sa account ng matanda kaya nagtaka ito ng labis dahil nakita niya na sobra-sobra pa ang ibinigay na pera sa kanya ni Linyi. Sinagot siya nito na pasasalamat na niya ang sobra sa matanda dahil sa pagpapatira sa kanya sa bahay na ito. Nagtanong naman ang matandang babae kung may plano na ba si Linyi kaya ito umalis sa kanilang bahay. Sinagot siya nito na magiging Uber driver muna siya dahil pakiramdam niya na maayos na trabaho ito para sa kanya, samantalang inaalok siya ng tulong ni Zhang Jingjing sa mga bagahe.
Sa bandang huli wala pa ring tiwala ang matandang ito sa ating bida kaya napagdesisyonan niya na susundan niya ito para makita kung wala ba itong kukuhain na bagay sa kanyang bahay. Napapatanong naman siya kung kaninong sasakyan ang nasa labas dahil sobrang ganda nitong tignan, pero hindi naisip ng matanda na kay Linyi ito kaya tinatanong niya si Linyi na kung nasaan ang sasakyan nito. Sinagot siya nito na pag-ani ang kanyang sasakyan dahil nagsawa na siya sa walang kwenta niyang sasakyan. Hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nakita dahil sa pagkakaalam niya na maliit lamang ang sahod ni Linyi sa trabaho kaya hindi niya maunawaan kung sa paanong paraan nito nabili ang ganong klase ng sasakyan. Sinagot siya nito na mayaman na talaga siya simula pa lang at nagpapanggap lang siyang mahirap para maranasan ang buhay ng mahirap. Pag-alis nito nagsaad si Zhang Jingjing na ayaw ng kanyang nanay kay Linyi dahil sa mahirap ito at ngayong nakita nila na mayaman ito ano na ang tingin ng kanyang ina dito. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa kanyang katanungan dahil hindi na dapat nila isipin kung mayaman man ito o hindi dahil ang nais niya ay ang mag-aral ang kanyang anak para maging karapat-dapat sa mga ganitong klase ng tao. Makikitang napagdesisyonan ni Linyi na tumira na sa kanyang 5-star hotel at masaya naman siya dito dahil nararanasan na niya ngayon ang mga nararanasan ng mayayaman na tao. Nang bigla itong nakatanggap ng tawag kay Miss Go dahil nais ulit nito na magpahatid sa ating bida gamit ang pag-ani nito, na hindi naman tinanggihan ni Linyi dahil makakatanggap siya ng maraming pera sa sistema sa oras na may naihahatid siyang tao gamit ang kanyang pag-ani. Maya-maya nakarating na ito sa lugar kung saan naghihintay si Miss Go, nagtanong pa siya na kung pwede na mag-book muna si Miss Go sa kanya. Nagtaka si Miss Go sa kanyang narinig kaya pinaliwanag ni Linyi na ang nais niyang maranasan ngayon ay ang maging Uber driver. Natawa si Miss Go sa kanyang narinig at nakalimutan niya na isa palang mayaman na tao si Linyi na gustong makaranas ng mga trabaho ng mahihirap kaya agad na siyang nag-book dito. Naiisip rin niya na talagang kakaiba sa lahat si Linyi dahil kahit na may napakamahal itong sasakyan mas pinipili pa rin ito na gumawa ng mga ganong bagay na hindi gagawin ng mga mayayaman na kilala niya, pero hindi niya rin naiiwasan na maghinala dahil masyadong kakaiba ang lahat kaya sigurado siya na may dahilan si Linyi sa mga ginagawa nito pero hindi na niya kailangang alamin pa ito. Nagulat naman si Linyi nang bigla na lang na lumabas si Ling Wei sa kanyang gilid. Sinabi naman ni Ling Wei na wala itong dapat na ipag-alala dahil hindi naman siya nakikita ng iba bukod dito. Dagdag pa niya na humahanga siya sa kagandahan ni Miss Go at kung magbibigay siya ng rate sa babaeng ito magbibigay siya ng 85 points dahil sa kagandahan nito. Nakatanggap rin ito ng gantimpala dahil sa nagawa nitong makatanggap ng book sa isang napakagandang babae kaya makakatanggap ito ng 10,000 kasanayan na puntos. Natigilan naman siya nang tinanong siya ni Miss Go kung ano ang problema nito dahil mukhang mas mabigat pa ang problema na iniisip nito kesa sa kanya. Dahil sa narinig agad na napagtanto ni Linyi na may mabigat na problema si Miss Go kaya tinanong niya ito kung ano ang problema na kinakaharap nito sa ngayon. Sinagot siya nito na hindi naman masyadong mabigat ang kanyang problema dahil inutusan siya ng kanyang kumpanya na maghanda ng pagdiriwang para sa gaganapin na seremonya. Ngunit tinawagan na niya ang mga 5-star hotel para dito pero lahat ng mga ito ay wala ng bakante kaya naman problema niya ngayon ang paghahanap ng 5-star hotel. Nagliwanag ang isip ni Linyi dahil pagmamayari niya ang isa sa mga 5-star hotel. Kaya tinanong niya si Miss Go kung tinignan ba nito ang Peninsula Hotel dahil isa rin ito sa mga 5-star hotel. Natawa naman si Miss Go sa sinabi nito dahil ang Peninsula Hotel ay may napakamahal na presyo at natatakot siya na baka hindi makakaya ng budget nila ang hotel na ito kaya hindi na niya kailangang subukan pa na tawagan ang hotel na ganito. Sinabi ni Linyi dito na lahat ng bagay ay nakatadhana gaya ng pagkakaroon nila ng koneksyon at magugulat ito sa oras na pumunta ito sa Peninsula Hotel. Dahil dito sinunod na lang ni Miss Go ang sinabi nito kaya nag-utos siya na pumunta na sila sa Peninsula ngayon din. Maya-maya nakarating na sila sa Peninsula Hotel, sinasabi ni Miss Go na walang paraan para makagawa sila ng kasunduan sa hotel na ito at kung maging matagumpay man ang kasunduan sigurado siya na mahal ang presyo nito. Nagtanong si Linyi na kung ano ang gagawin nito kung makapag-book sila sa hotel na ito nang hindi gaanong malaking presyo ang hihingin nito sa kanila, na sinagot nito na kung magagawa ito ni Linyi makakatanggap ito ng gantimpala na nais nito mula sa kanya. Sinabi ni Linyi na kapag nagawa nila ito nang kasama siya kailangan na mag-squats ni Miss Go sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Miss Go sa kanyang narinig dahil masyadong nakakahiya ang bagay na nais ipagawa ni Linyi sa kanya, pero naisip niya na imposible rin naman na pumayag ang ganitong klase ng hotel sa balak nila kaya wala ring paraan na matalo siya sa bagay na ito. Kaya naman agad na siyang pumayag sa sinabi nito dahil alam niya na mababa ang tsansa na manalo si Linyi dito. At doon na po nagtatapos, maraming salamat sa panonood.